Hi guys, masamang balita. So, lumipat nga kami ng lugar, 'di ba? Galing akong Washington, tapos pumunta kami dito sa sa Florida. And then before kami pumunta dito sa Florida is may lagnat ako. So while nag-travel me is I'm not feeling good. I feel not good because it's of course na ako hilanat. So uli-ulian naman ko pero akong lawas is hina pa. Tapos wapay klarong kaon, di pa ko kakaon kay wapay ko gana mo kaon, so luya pa akong lawas. So ang problema karon is na misplace na ako akong passport. Yes guys, yun na sana ang pinaka last na mawawala sa mga gamit ko, pero yun ang nawala sa gamit ko guys while nag-travel mi pa doon diri sa Florida, and we still searching until now. And ang issue pa jud is 3 days na kami dito sa Florida bago ko nalaman na wala pala yung passport ko. 'Di ba? So, yan. Hindi ko alam kung anong mangyayari kasi wala pa kaming kinokontak na hindi pa kami pumunta sa ano yung sinasabi nila sa yung basta may term doon yung sa Philippine Consul yata dito, at saka mahirap dito maghanap, so kailangan mong pumunta ng ibang lugar para makahanap ng Philippine Consulate. So need pa namin yung mga details kasi nagpasa pa kami ng lost and found sa kung saan kami galing, kung saan yung pinuntahan ko, so nag-file kami ng lost and found. So mag-wait kami ng siguro 2 days para maka-receive kami ng info kung may nakita ba sila doon sa pinanggalingan namin or pinuntahan namin. So yes guys, masamang balita guys, hindi ko alam kung ano mangyayari sa ngayon. So keep you updated guys. Matamlay pa rin ako kasi siyempre sino ba naman maging masaya sa nawawala yung pinaka-importanting gamit, no? Hindi ka makakauwi ng Pinas guys. Hindi ako makauwi ng Pinas kung wala yung passport ko. So ang problema, tourist lang ako dito. I think hanggang 3 months lang ako pwedeng magstay. I'm not sure, so I keep you updated guys. God bless all. Nagpapainit kami dito guys. Naghihintay kami ng shuttle papunta doon sa registration ng aming hotel na inistihan. Kasi nalaman ko kagabi na nawala pala yung passport ko. Mahina ako guys. Kasi nung nagbiyahe kami nung time na yon papunta dito, wala akong tulog kahit 1 minuto. Kasi kagagaling ko lang sa sakit, kagagaling ko lang sa lagnat. Matamlay yung katawan ko, tapos wala akong tulog. Tapos kagabi lang 3 days na kami dito, tapos kagabi ko pa lang nalaman na wala pala yung passport ko. So iti-trace namin ngayon. Ang problema ngayon kasi Sunday, hindi ko alam kung matitrace namin kasi iti-trace namin simula dito sa registration, baka hiningi nila yung passport ko. Tapos pupunta kami doon sa airport, then doon sa airplane na sinakyan namin, pupunta kami doon sa information doon sa Alaska Airline. So it's a busy day today and malungkot, nakapanghina. Tapos ang mainit pala dito sa Florida guys. Parang Pilipinas din ang weather pag umaga. Pero pag gabi, malamig siya. Not really malamig na katulad dun sa shuttle sa Washington.
Hindi sobrang lamig guys. Malamig siya kasi mahangin. Pero pag siguro pag hindi mahangin, hindi siya malamig. Pero pag umaga guys, para siyang Pilipinas. Grabe ang init. Tingnan nyo. Nakikita nyo? Para kaming nasa Pilipinas. Pero nandito kami sa Florida guys. US pa din to. Part pa din ng US. So, update ko kayo guys kung anong nangyari sa passport ko. Kung makikita namin, kung matitrace namin today. So, nakapanghina. Kasi wala ako sa sarili nung nagbiyahe kami. Wala talaga ako sa sarili ko nun. Nangihina ako. Tapos, update ko kayo guys later. Hi guys. So, storytelling tayo while nag-coffee ko, no? So, it's been a week na stress kayo me. Or ako, mostly. Kasi hindi ko alam kung paano gagawin ko. Kasi hindi pa talaga nahanap yung passport ko. Tapos marami namin yung tinawagan. Consul, embassy. And happy ako kasi kahit wala sa akin yung passport ko. Yung embassy ng Washington DC, tumulong sa akin. Ano nila ako, ginaid nila ako kung paano, anong gagawin ko, kung paano ako makalabas ng bansa. Pero hindi naman siya masama masyado guys, kasi while nandito ako sa US, pwede ako maka-travel anywhere in the US with my ID. So, I don't need a passport inside the US. Paglalabas lang ako ng bansa, yun yung kailangan. Tapos, hindi na ako kailangan kumuha ng passport dito. Kailangan ko lang is travel documents na patunay na nawala yung passport ko. So, hindi tinigilan ko na yung stress ko guys. Kasi grabe, wala akong tulog masyado. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong idea. Hindi stress lang. Hindi ko naman sinisisi yung sarili ko kasi yung time talaga na yun wala ako sa sarili ko kasi may lagnat pa, masama pakiramdam ko noon, galing pa ako sa lagnat, hindi pa ako maayos, wala pa akong kain masyado, walang tulog. Tsaka yung time na yun talaga wala akong tulog kahit isang minuto bago kami na-travel. So wala ako sa sarili ko. So we found out na pwede pala ako mag-travel inside the US without my passport. And then, pag uuwi na ako ng Pinas, pag mag-decide na ako uuwi ng Pinas, kukuha lang ako ng travel documents. And then, sa Pinas ko na i-renew yung, sa Pinas na ako magpa-file ng bagong passport. So, patuloy ang buhay, no? Kasi hindi naman tayo na, yung passport ko lang nawala. May magagawa pa naman tayo dyan. Makakauwi pa naman tayo ng Pinas. So, pero nabago yung mga flights namin. Kinancel namin yung 3 flights namin. So, yung flight na lang nagagawin namin is papunta na lang sa anak ni Paul. Kasi mas malayo yun dito sa, dito sa Florida. At saka malayo din sa Washington. Sa sa Texas. So, yung Texas na lang yung flight na gagawin namin instead na mag-3 flight kami. May 2 flight pa kami. 3 dapat yung flight namin, pero yung isa na-cancel, yung dapat sa Phoenix, na-cancel yun. Kasi kailangan namin tanggalin yung flight na yun kasi kailangan namin mag-asikaso ng mga papers for travel documents. So, ang gagawin na lang namin is, pupunta na lang kami ng Texas. Yun na lang ang last flight namin, tapos babalik na kami ng Washington. Pero, from dito sa Florida, pabalik kami ng Washington, doon kami mag-file ng ibang documents. Tapos, from Washington, papunta kami ng Texas. Then, Texas, babalik naman kami ng Washington para sa flight naman namin Pinas doon. Tapos, doon na din ako kukuha ng travel documents sa Texas. Kasi doon, nandun yung consul. Nandun yung Philippine consul. Wala dito sa Florida, wala din sa Washington. So, nandun sa Texas. So, mabuti na lang, nandun mayroon sa Texas kasi doon kami pupunta. So, isang lakaran na lang. So,
after nun, hopefully kasi may last time kaming may last kaming chance na mapuntahan yung Lost and Found sa Washington. Last time na punta namin, baka nandun makita na nila baka nandun pa, kasi ang alam ko talagang last memory ko is nandun yun sa upuan na inupuan namin before kami nag-flight. Ang ano kasi doon guys, kaya hindi ko na-check yung passport ko papasok sa airplane. Bakit? Kasi hindi nila chinek yung passport ko. Pag check-in namin, sa Pinas kasi iba eh. Sa Pinas, pagpunta mo ng, kunyari, pupunta ka sa labas ng bansa, pagpunta mo ng immigration, passport, tapos pagpasok mo ng airplane, passport, iti-check pa din yung passport mo. Dito sa kanila guys, sa pagpasok mo lang ng immigration, doon lang iti-check yung passport mo. Pagpasok mo ng airplane, hindi na nila iti-check. Kaya nung time na yun, kaya hindi ko napansin na wala yung passport ko sa akin. Kasi yung airplane mismo, hindi nila chinek yung passport ko. Pumasok na lang kami. Ganon, kaya hindi ko na malaya na wala yung passport ko sa akin. So, yeah, patuloy ang buhay. Marami akong vlog na i-upload guys sa mga susunod na mga araw. Kasi marami akong nakastock na mga videos na hindi ko na asikaso kasi nga sobrang stress ko in a week. So, marami akong i-upload sana ng mga video. So, pagkatapos ng week na to guys, marami akong i-upload ng mga videos. So, sana panoorin nyo po. So, may last chance pa kami makita yung passport ko doon mismo sa airport ng Washington. Shuttle Washington. So, doon last chance na makita namin yung passport ko. Pagkatapos nun, wala na talaga. Kailangan talaga namin mag-proceed sa last minute na mga paper documents papuntang Pinas. Pauwi ng Pinas. So, yun. So, hindi na tayo mag-stress, no? Kasi, wala. Passport lang yung nawala. So, thank you guys for watching. And hopefully, makita last minute, makita namin yung passport ko. Hi guys! So, for today's video, magligpit na naman tayo, no? Yan. Ito yung medyo hindi maganda pag nagta-travel ka ng palipat-lipat. Nakakapagod guys, magligpit. Tapos, 1 week mahigit lang kami dito yata eh. 11 days, yes. So, nakakapagod, diba? Pero, laban. Ito yung consequences pag nagta-travel ka. Pag tiis ka. So, unahin natin yung gamit ni Pool, guys. Babalik na babalik na kami ng Washington. Seattle, Washington. Doon na kami magagaling papuntang Texas. Yeah. Ligpit na naman tayo, guys. Tapos, okay lang guys, kasi kahit wala akong passport. Sinabihan naman kami ng airlines. I don't know, hindi ko confirm kung lahat ng airlines is pumapayag sila na ID lang. Pero sa Alaska Airline, sinabihan nila kami na pwede lang ako sumakay mag-travel ng ID ko lang, na wala yung passport. So, I'm not sure kung itatanong pa namin or
itatanong pa namin sa ibang airline kung pwede ka mag-travel na ID lang. So, yan din yung gagawin namin, yung ibang gagawin namin. So, yun. Lesson learned, guys. Kahit na masama pakiramdam mo, kahit hindi maganda yung mood mo, kailangan mo pa rin maging kahit na hindi maganda yung pakiramdam mo, kailangan mo pa rin yung isipin kung ano yung pinaka-importante pag nagta-travel ka. So, number 1 is passport. Yes, guys. Pero yung nung time na yun, guys, hindi ko na iniisip kasi ang alam ko talaga, natago ko na. So, yeah, lesson learned. Palaging tingnan kung nandyan sa bag mo yung passport. Palaging ilagay sa isip na importante ito, kailangan to itago ng maayos. So, ganun, guys. Samahan niyo ako magligpit, guys. Ligpit is real. Matamlay pa rin yung katawan ko, matamlay yung buong ko kasi pati espiritu ko matamlay dahil dun sa passport nga. Pero okay na, guys. Wala, medyo nakaka-recover na ako kasi nakausap ko na yung embassy. So, okay lang naman ako makauwi kahit walang passports. So, samahan niyo ako, guys, magligpit.
story. Bumili pala ako ng ano guys, ng swimsuit, one piece. Yan. Pero hindi namin nagamit. O hindi ko nagamit kasi hindi namin na-enjoy yung resort. Really. Maganda pa naman kasi mainit. Hindi namin na-enjoy kasi nga doon sa stress namin doon sa passport. So, hindi nagamit ang ano. Yan. Hindi nagamit ang swimsuit. One piece. Hindi ako mahilig masyado sa two piece guys. So, at least one piece. Hindi masyadong kita yung katawan mo. So, yan. Mostly, ginagamit ko pag naliligo ako. One piece lang talaga. Yan. 3 yung binili ko, tapos 2 short kay Paul. Kasi nag-short lang naman yan pag naligo. Yan. Magaganda yung kulay niya, guys. Siguro sa Pinas ko na ito magagamit. O di kaya sa Texas. Hindi ko alam yung anong weather ng Texas. Saka hindi ko alam kung yung pupuntahan namin ni Paul is may swimming pool. So, siya lang naman kasi nag-asikaso. So, hindi ito magagamit. Tapos, ito yung kay Paul. Short. Yan. Ang ganda sana ng resort dito eh. Ang daming swimming pool kahit saan ka pumunta. Nagpalibot yung swimming pool dito. Kahit ilang beses talaga guys, hindi kami nakaligo kasi nga doon sa stress namin. Sa Texas or Pinas, magagamit. Star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. Ganda guys. Partner kami ni Paul. Avengers. Collection. Sa ano namin to binili guys? Sa Disney World. Ito. I think may ano din yata to eh. May t-shirt na partner sa akin. Partner na t-shirt. Dito guys. Marble shirt. Saka ito. Ayan. Partner sila. Kay Paul ayaw niya ng t-shirt. So, yung
sombrero lang yung ano, binili niya. Ganda guys. Mahilig pala kami sa ano guys, sa sombrero. Marami kaming collection ng sombrero. Lalo na si Paul. Mahilig siya mag-collect ng sombrero. And star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly, if it really the end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you were longing for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. So, you guys, yan sabi ko sa inyo, mahilig kami sa ano, sa sombrero. Yan. More. Pareho kami ni Paul. Ito pa. Oh. Couple. Ano ito? Bunny. Bunny. Tapos mayroon pa akong pina-altered kagabi. Saan ba yun? Meron akong pina-altered kagabi. Sombrero. Hindi ko mahanap yung pinagawa namin. Ito guys. Ito. Kay Paul. Yan. Tapos sa akin, ito. Mickey Mouse. Oh, I mean Minnie Mouse, I think. Yan. Collection siya. Mickey Mouse ba yan, guys? Or Minnie Mouse? I think Minnie Mouse. Ay, si Mickey at saka si Minnie. I think si Mickey to. Tapos, may pangalan ako dyan. Yan. Lie. Nakalimutan kong sabihin sa kanila na gawin nilang small letter yung A at saka I. Kaya, puro malalaki. Wala na akong choice eh, kasi tapos na. Huli ko na na-realize. So, ganyan yan. Tapos, Mickey Mouse.
Diba? Mahilig talaga kami sa sombrero, guys.